ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito sa karangalan ng Diyos at sa paghingi natin ng panalangin sa mahal na ina ng Birhen ng Lazaret. Magsisimula po tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa. Lalo na mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Jehoiada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdoteng Jehoiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo.
Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malalaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Silang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya't pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway, at ang aking utos ay di igagalang. Kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipankot pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-ahasik ni nag-aani o kay nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababag-abag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig niyo sa Kanya. At huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahumilingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos.
Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ay pagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang straightforward na tanong ng ating Panginoon. Sabi niya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Paraphrasing this, sino sa atin ang makapagsasabi na humahaba ng kahit isang oras lamang ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pagkabalisa, pag-aalala? Wala, di ba? Walang buhay na humahaba ng kahit isang oras sa pamamagitan ng ating pagkabalisa o pag-aalala. Sa halip, umiikli pa, lalong-lalo na sa pamamagitan ng sobrang pagkabalisa, sobrang pag-aalala. Kung gayon pala, bakit marami pa rin ang labis na nag-aalala? Well, for one, yung worrying kasi gives us an illusion of control. Yung bang sa akala natin, kapag nag-aalala tayo, may nagagawa tayong kapakipakinabang. Either nasusolusyon na natin yung paparating na problema or napaghahandaan natin upang kapag dumating na yung problema, hindi na yung matindi pa ang impact sa atin. Pero kung tutuusin, sino ba talaga ang may control? Sino ba talaga ang makapag-prevent ang problema? Ang makasosolve ng problema? At sino ba talaga ang makapag-lessen talaga ng impact sa atin kapag ang problema ay dumating na? Di ba't ang Diyos lang? Kung ang Diyos lang pala ang pwedeng makagawa niyan, bakit labis pa tayo nag-aalala? Bakit labis pa tayo nababalisa kung tayo tunay na sumasampalataya sa Kanya? Ayun! Natumbok na ang dahilan ng labis na pag-aalala, ng labis na pagkabalisa. Ito ay kakulangan o kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Hindi po aksidente na sa bandang unahan ng bersikulo na ating pinag-uusapan, pinagninilayan, ay sinabi ng ating Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Sapagkat ito talaga ang nangyayari kapag labis tayo nag-aalala. May iba tayong pinapanginoon liban sa Diyos. Nandiyan ang ating sarili. Because when we worry, para bang sinasabi natin sa ating sarili, I am in control. I can do something about this. I got this. Kaya kong solusyonan ito. Kaya kong i-take ito. Yun. Nandiyan din ang pinapanginoon natin o inaasahan natin ng ibang tao na limitado lang din naman ng kakayanan, tulad ng kakayanan natin. Nandiyan inaasahan din natin ang pera, ang kakayanan na meron tayo. Yan ang parang nagiging ibang Panginoon natin liban sa Diyos, na sa harap ng mga problema o paparating na problema, sila pa yung mas pinapahalagahan natin at mas sinusunod natin. Hindi nga mawawala, kundi lalala pa ang pag-aalala natin. At tulad nung nagmisa ako sa isang kaibigan, sa isang kakilala, may sakit siya, kinakailangang may gawin sa kanya, operahan siya, pero kabado. Kaya nung ako'y nagmisa sa kanila, ginawa kong magagawa ko sa awa at inspirasyon ng Diyos para palakasin ang loob niya sa pamamagitan na umili ako. Pagkatapos nun, kinausap ko pa rin siya, in-encourage ko pa rin siya. Doon ko nga po napag-alaman na hindi lamang ako nagmisa sa kanila. Sa kanya, may iba pang mga paring nagmisa at yung mga pari na sa palagay niya ay makapagpapalakas din ang loob niya. Pero habang kausap ko siya, kita ko pa rin, ramdam ko pa rin, kabado siya. Hanggang sa habang ako yung nakikipag-usap sa kanya, pinalalakas ko yung loob niya. Napansin ko, yung nakakwintas sa kanya, parang mga lucky charm, yung nakapurselas sa kanya, pati na yung kung ano-ano nandun sa bahay niya. Sinabi ko na talaga, ma'am, mawalang galang na nga lang po. Hindi po talaga mawawala ang pagkabalisa nyo, mas titindi pa kung bukod sa Diyos, dyan pa rin kayo aasa sa mga nakasuot sa inyo, sa mga
Hindi ko alam kung ano, mawalang galang na nga lang po. Kahit sa sarili niyo, kahit sa kakayanan niyo, kahit sa pera po ninyo, hindi po mawawala ang pag-aalala. Lalabis pa ang inyong pagkabalisa kung magkakaroon ng karibal ang Diyos sa inyong pananampalataya. Hindi talaga mabubuo ang tiwala niyo sa Diyos hanggat may karibal siya na kumukuha rin ng inyong pagtitiwala. Uulitin ko mga kapatid, sa Diyos lamang tayo magtiwala. Yes, maghanda tayo, magplano tayo. Pero magplano tayo at maghanda tayo nang may pananampalataya na anuman ang ating mapaghandaan o hindi mapaghandaan, ang Diyos na ang bahala dyan. Ang Diyos na ang magtutuloy ng ating mga masisimulan. Ang Diyos na ang magpupuno ng ating mga magiging kakulangan. Basta't ang Diyos ang ating pinakaasahan. Alam naman nating kayang gawin ng Diyos sa atin ang lahat Kaya niya tayong tulungan. Makapangyarihan siya. Kaya lang, minsan pinagdududahan natin na gagawin niya sa atin yan. Sino ba naman tayo? Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Na kung yung mga ordinaryong bagay kanyang minamahal, tayo pa kaya? Tayo ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. Tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan sa Kalbaryo. Sabi nga po ni San Pablo sa Roma 8:32, hindi niya pinagkait sa atin ng kanyang bugtong na anak. Bagkus sa ibinigay para sa ating lahat, paano hindi niya maibibigay ng sagana ng lahat ng bagay? Diba? In other words, paano hindi niya maibibigay sa atin ang makabubuti sa atin? Kaya sana itong paniwalaan natin, para pagtiwala tayo sa Diyos. Hindi lang sa kapangyarihan niya, kundi sa pagmamahal niya para sa atin lahat. Nang sa gayon, hindi man mabawasan ng malaki ang ating pag-aalala. Sapagkat kung hindi po mangyayari yan, again, isa lang po ang dahilan, kakulangan o kawalan ng pananampalataya yan. Palakasin po natin ang ating pananampalataya nang humina ang ating pagkabalisa. Ito po sana ang hiling nating biyaya. Lalong-lalo na kung meron tayong mga pinagdaraan ng problema. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo ko. kalalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo Pumikit ko. tayo, Panginoon. Pasensya na at humihingi pa kami ng tawad sa pamamagitan ng aming labis na pag-aalala, mas nabubunyag ang aming kakulangan o kawalan ng aming pananampalataya. Maaaring sumasampalataya kami sa kapangyarihan mo na magawa ang lahat ng bagay, masolusyonan ng aming mga problema. Aminin namin na ang kakulangan ng pananampalataya ay nasa pagmamahal mo na wala sa iyong diferensya kundi nasa amin. Sapagkat napatunayan mo naman ang iyong pagmamahal, John 3:16. Kailangan lamang po naming ulit-ulitin yan upang mag-sing in sa puso at sa isip namin. Hallelujah! Na mahal mo kami, na hindi mo ipinagkait ang inyong buhay. Napakaliit ng aming mga hinihiling sa iyo kumpara sa ibinigay mo na. Kaya bakit nga ba kami mababalisa? Hallelujah! Maaaring yung binibigay mo hindi naaayon sa aming inaasahan, pero ikaw ang pinaka-nakakaalam ng aming kailangan. Tulungan mo lang po kaming ito ay maunawaan, kahit pa konti-konti lang, upang mas luminaw sa amin ang pagdamay mo, ang pagtulong mo, Panginoon. Mayroong
magandang mangyayari sa iyo. Basta huwag kang patalo sa lungkot mo, huwag kang patalo sa takot mo. Normal yan. Damdamin yan. Pero mas pairalin mo ang pananampalataya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hayaan mong diktihan ng pananampalataya mo ang nararamdaman mo. Hindi mo man maramdaman ng Diyos, ang dikta ng pananampalataya, hindi ka pwedeng iwanan ng Diyos. Yun ang paniwalaan natin ng lubos. Upang maging matatag tayo sa kahit anong unos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong masmasan upang sa iyo kami makinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tandang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iparintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ilaga, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Kaakibat ng tulong ninyo ay ang tiwala ninyo. Kaya marami pong salamat sa inyong tiwala at tulong. Makakaasa po kayo na hindi namin ito sinasayang at nakakarating talaga sa mga kinakailangan tulungan ang mga tulong na binibigay ninyo. Thank you. Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama po ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.